time to see some stories on social media. Okay, check ko muna dito Tito Lord. Sige lang, ang pilitin na mo. Sa Facebook, ang ating boksingero, pambato natin sa boxing, si Yumer Marshall, is asking for prayers. Ayan. Okay. At nag-share din siya ng competition schedules ng mga Olympian boxers natin. Oo, diba? Sa July 28, unang-unang maglalaro, of course, si Ira Villegas versus Yasmin Mottaki of Morocco. Next, Tito Lord. Sa July 30 naman, Sunday ba itong July? No. Sunday o Monday? O basta July 30, Nesty Petesha versus Jasmine of India. So, dalawang game yan sa July 30. Ang kasunod niyan, si Yumer Marshall naman. Ang kalaban niya taga-Uzbekistan. Uy, matindi raw yung taga-Uzbekistan. Sa July 31, we have Hergy Bakyadan versus China. At tapos sa pangalawang game naman, or laban rather, sa July 31 pa rin, si Carlo Paalam naman versus itong si Jude Gallagher ng Ireland. Nako! Kaabang-abang talaga yan. Totoo. And I'm so excited for our Filipino boxers. Ang gagaling ng mga yan Ito si Ira Villegas Kita mo ba pumalo yan? Pumalo? Pumalo, sumuntok. Tennis yata yung pinag-usapan mo. Kaabang-abang yan. So, pray and support mga kapatid. Isama ang buong barangay. Di ba? At iba yung nagagawa ng collective positive energy. Totoo yan, I'm sure. Ito pa tingnan din natin itong isa pang, hindi yan. Isa pang social media post. Hindi yan yun. May isa pa Yung sa Makati. Wala yata. Wala dyan Okay. Sige, dyan. Nakita nyo ba yung nag-viral na item tungkol sa Hilpuyat? Yung signage, no? Road signage. Pwede i-google na lang siguro, Tita Angela. Yung Hilpuyat na avenue, ginawang Hiltulog. Okay. So, turns out, totoo palang pinalitan yun, hindi yung pinotoshop. Pero, ano yung intention pala nung pagpalit ng signage? Ayan. Marketing pala yan, marketing campaign ng isang wellness brand, melatonin supplement ata ano ang nagagawa ng melatonin? Tita Angela, para sa kagaya makatulog. Makatulong para sa isang individual na hirap makatulog. Ayan. Yun nga. So alam naman natin kung sino si Hilpuyat. Yan po ang ating former Senate President dito sa Pilipinas. Pero from the 50s hanggang actually siya yung Senate President hanggang nung martial law siya yung Senate President ng martial law. Tapos isa siya sa mga anak ng isa sa mga well-known na mga negosyante noon, no? At yung among many other businesses, yung Pamilya Puyat, ay yung sa AMF, yung mga bowling at billiards. Sila yan. So among others. So eto na nga, no? So on the Facebook page of Makati Binay, meron siyang meron siyang statement na inilabas dito. Ayan. So sinabi nga niya, 'di ba? It is unfortunate that the request of a permit for the so-called advertising campaign to change the street signs of Hilpuyat Avenue did not reach my office. Kung dumaan sa akin yan, rejected yan agad. Okay, so yan yung pinaka parang buod nung sinabi ni Mayor Binay, Abby Binay. Sabi nga dito, yung brand behind the marketing gimmick to replace Hilpuyat with Hiltulog is called Wellspring, promoting tulog certified marketing gimmick. Aba, and tanong dito effective. Pag mga ganyan ba effective or will it work against you? Pero di ba? Napag-usapan. Ano bang alam mong ibang melatonin na produkto na brand? Hindi ko kailangan ng ganyan Masa ako, Lord Masandal tulog na. Oo, diba? Pero kasunod niyan... Nag-react din yung ibang kamag-anak, ang mga apo ni Hilpuyat. May nabasa ako dito yung nag-react nga tulad ng sinabi mo kanina. Teka, hanapin ko lang dito Sabi raw parang... sumulat siya. Hindi raw matanggap na parang dinesecrate. Son of Hilpuyat, si Victor Puyat. Sige, go ahead. Anong sinabi niya? Yung sa apo yata yung huli ko na alam. Ito yung sinabi, no? Sabi niya, what has happened to our sense of respect for each other? There is a line we should not cross, so us can maintain our own self-respect
and for everyone else. Medyo hindi ko maintindihan yung sulat niyo. Our name is not be violated by reasons financial, political, or otherwise. Yours respectfully, Victor Puyat, son of Hill, may open and close parenthesis siya, Tulog Puyat. Yun sinabi niya. So parang intindi ko dito, Tito Lord, meron siyang permit, binigay. Ang problema, hindi dumaan kay Mayor Abby Binay. Oo, kasi di ba minsan sa barangay ka lang po. So baka ganun, hindi natin alam. Baka gusto nilang, doon na lang sa urig na tawag. Ano na? Buendia, di ba? Ang Hill Puyat ay dati siyang Buendia Avenue, named after another senator, Nicolas Buendia. Baka mamaya pag may gig yung eraserheads. Maging Eli Buendia. Eli Buendia. Eli Buendia. Di ba? Ngek-ngek. Actually, mas alam pa rin ng mga tao. Mas alam nila na mas Buendia pa rin ang tawag nila. Pati sa mga jeep minsan. Pero, okay, maliban doon sa desecration, sa apelido, maraming mga halimbawa, at huwag natin maliitin. Akala natin, alam na naman nila na kung saan yan eh. Yung mga first time sa Maynila at nakadepende doon sa mga mapa o sa electronic na mga maps na maaring cause ng kalituhan, maging cause ng kalituhan ito. Sabi naman dito, nandito na ako sa Hill Puyat, bakit Hill Tulog? Akala ko noong una joke yan. Yung pala, di ba nung kumalat siya sa social media. At ito pa, may mga nagko-comment. So bukas, ano yan, Hill-gising na siya. Hill-gising. Nakatulog. May tulog na yung si Hill Puyat. Siguro yung mga family members have suffered enough sa school nila at sa mga kaklase. I'm sure. Totoo yan. Totoo yan. Well, ako nga nung bata ako, dahil lagunsad ako, minsan tawag sa akin Lagusnilad o kaya Longganisa. Totoo yun. Totoo yun. At least yung sa kamag-anak mo, Lagoon ang tawag na. Social. Lagoon, diba? Pag berde siya, Blue Lagoon. Diba? Pero yun nga, but going back to this, I can understand din naman yung sinasabi ni Mayor Abby Binay na dapat dumaan sa kanya and rejected siya. On the other side of the fence, setting aside yung mararamdaman nung family, effective siya feeling ko. It's a good gimmick na ginawa nila. Ika nga ng kasabihan, di ba? I don't care what you write about me as long as you spell my name right, sabi ng Philippine. Totoo ka dyan. Pero, ang tawag dito, kasi alam mo, ngayon, yung marketing strategies, alam mo, di ba, pinagtitipan na yung billboard, yung malaking, nasan yung cake? May isa kasing ahensya na notorious. Magaling sila talaga. Naku, baka kilala ko yata kung sino nasa likod nito. Kung sila ngayon, congratulations. Congratulations sa pag-usapan. No, kakapanalo lang nila sa Cannes Creative diba? Film Creative Fest. Anyway, okay. So, sa Philippine Pero ngayon, Star... naibalik na daw, Hill Puyat. Sorry, naibalik na daw yon si Hill Puyat. Hill-gising na siya. Anyway, yung Gonzalo Puyat, na father ni Hill Puyat, nag-found siya ng bank na, pag din-raise mo ngayon, is yung China Bank. Yeah. Okay. Ngayon, itong gusto mong ituro, hindi natin matatawag na bago ito kasi lumang article na siya. Pero ibig sabihin, parang kung inaakala natin na, my God, recent phenomenon lang ang baha. Hindi po. Nung araw pa lang ay may baha na po. Okay, hindi po ito yung mayor ng Malabon, na Disney Princess. Yung may kasamang glam team, Char. Glam team ba yun? Niloloko nila, glam team ba yung kasama niya? So, ibig sabihin, kung babasahin mga aklat ni Nick Joaquin, yung Manila, may Manila. Aba, huwag kang kasi mula Mandaluyong daw hanggang sa Makati, marami ron nakikita ng mga, in fact, yung mga pangalang Mandaluyong at Makati, ay related pa rin sa, the place for tides sa Makati. Mandaluyong. Place of waves. Yun, so... Makati. Alam mong talaga. Subtides. Kumbaga, related sa tubig. Kumbaga, submerged tayo noong araw. Pero... Yan pa rin ang perennial problem natin. At interesting ito. Ito, halimbawa. Ito, 1905, galing sa collection ng John Tewell. Ito, tingnan ninyo. Parang ito yung normal na itsura ng Maynila nung araw. Yung itong huling at least hanggang Talampakan. Yan. Ito, hindi po yata si Juan Ponce Enrile. Hindi yan baka hanapin Manila mo dyan. Po yan ito, ganun din Ito, mas mataas pa Almost sa tuhod na on a regular height. Aba, sa Bilibid Viejo. Ito naman sa bandang Quiapo. At may Kalabaw.
Aha. May naglalaro, no? Ganon din. Hanggang ngayon, ganyan pa rin. Naglalaro pa rin ang mga bata. Nagsuswimming sa may Quezon Boulevard. Okay. Ito, sa Batya, ang mga dalaginding. So, photo taken between 1910 and 1915. Yan. Okay, ito naman, yun pa rin. Alam mo, sinasya si Tito Ronald kahapon, imbis magtraka, mas mabilis pa raw pag nagkalesa ka. Talaga? I heard. Di ba si PBBM nag-truck siya? Nag-truck. Alam mo, sana lumublob siya eh. Pero I'm sure. Okay, ito sa tapat ng Taft Avenue. Ito po ang PGH. Oh my gosh, look at that. Yan, bangka. Ang haba. Diba? Ayun yata si Manong Johnny. Ayun siya nakasilip. So, ibig sabihin, again, PGH, facade, Taft Avenue, na ngayon, 1910, 1915. Ibig sabihin, noon pa lang, nangyayari. Totoo. Okay. So, pero ibig sabihin, kung noon pa lang, ay nagbababala ng kasaysayan. Sana may nagawa na tayo tungkol dyan. Diba? Hindi, umulan kaya bumaha. Ang galing talaga ng taga-DPWH na yan, ano? Ito, Photoshop daw yung bata dyan. Oo, talaga ba? Ito, di ba para multo siya? Oo. So, ayan. Okay. So basically, yan yung book niya ni Nick Joaquin showing yung mga... magkaiba siya. Magkakaiba ba? Pero yung book ni Nick Joaquin, wala siyang visuals. Pero maganda, brilliantly written history ng Manila. Ito, Estero, after typhoon. Diba? Hanggang ngayon, alam mo, wala lang dyan yung mga advertising signs. Oo, yung mga gusaling matataas. At mas maraming basura. Yan. Oo, pero hanggang ngayon, ganun pa rin yung nagiging problema natin dito. Ayun. Diba? Yung baha dito sa, hindi lang sa Metro Manila diba? Sa lahat din ng ibang parte ng Pilipinas. At yun nga, ngayon, pang ilang araw na to ng ating mga kababayan na nag-iimis na ng mga bahay nila. Kaya hindi happy weekend sa kanila Dahil, pa minsan yung putik. Dahil puro putik yung bahay, maglilinis sila ngayon. Buti kung ganun lang. Yung iba, wala nang bahay na mababalikan. Bakit most of our kababayans na nawalan po sila ng titirahan dahil nga dito sa hagupit ni Typhoon Karina.